Executive Subdivision ng Vista Verde sa Bacoor, Cavite. Pero bakit labas-pasok lang ang mga siga? Kilalanin natin at harapin natin ang mga naghahari-harihang baka. Malarancho sa gandang isang lugar sa Bacoor, Cavite. Malawak ang lupain, sariwa ang hangin. At sa umaga, kay gandang pagmasdan ang mga ipinapastol na baka. Ilan sa kanila komportableng namamahinga. Hay, ang sarap ng buhay! Pero ilang sandali pa, may napuna kami sa mga baka. Parang hindi sila kasing bait ng aming inaakala. Kung makasta sila, anim mga hari ng kalsada. Wow! Nahiya naman ang mga sasakyan sa mga bakang siga. Nang aming lapitan, hindi palad damo kundi halamang pandekorasyon ang kanilang nilalantakan. Naku, wag yan! At ang pinakamalupit, ang buong rancho ginawa nilang malawak na banyo. Pero teka, hindi naman pala ito rancho kundi isang residential area. Naloko na! Ang malalaki at may sungay na baka, naku po, hindi man lang nakatali. Holy cow! Hindi naman kaya maswag ang mga batang naglalaro. Nakausap namin ang mga residente ng Vista Verde South Executive Village, isang pribadong subdivision sa Bacoor, Cavite. Matagal na raw nilang idinadaing ang mga bakang pakalat-kalat lang sa kanilang paligid. Overstaying na raw kung tutusin ang mga baka dahil gumagala na sila mula pa noong dekada 90. Itong subdivision na to more than 10 to 20 years na yata to. Pero I live here for 5 years already. Kasi itong mga baka na to, nakakalat sa vicinity namin, sa area of responsibility, na nakakasagabal at nakakaperwisyo sa bawat members ng association. Pikon na rin ang isang residente sa mga hayop na naglipana. Tuwing umaga na lang daw kasi, perwisyo ang biyahe niya papunta sa opisina. Nadadaanan na ng sasakyan, papasok sa opisina. Ang sasakyan mo, dala-dala yung dumi na nakadikit sa gulong. Maraming mga ebak dyan sa kalsada na pangit tignan, minsan nakakaya sa bisita. Kaya naman kapag hindi na raw siya makapagpigil, siya na raw mismo ang nagpapastol nagtataboy sa mga ito. Hindi ko tinitigilan, nangahagat talaga ako kasi puno na kami. Sobrang perisyo na sa amin dito. Mas peligroso naman ang naging karanasan sa mga baka ng 15 taong gulang na si JB. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Madalas daw siyang magmotor pero tila minalas daw siya nang mag-cruise ang landas nila ng isang baka. Nagmamaneho po ako tapos papauwi na ako. Nakatago sa bahay yung baka tapos biglang tumakbo hindi ko nakita. Tapos yun, biglang natumba ako. Tapos yun, nagkasugat ako. Sa tuhod, sa balikat, sa siko. Ang peligrong dala nila sa kalsada, extended pa pala hanggang gabi. Dahil pagkagat ng dilim, tila may happy hour din ang baka. Talaga naman, kung makapag-night out ang magbabarkada. Hindi kaya ito maka-aksidente lalo na't may kadiliman ng mga kalsada? Ayon sa Department of Agriculture sa Bacoor, tinatayang nasa 100 ang bilang ng mga baka sa Vista Verde South Executive Village. Dati kasing sakahan at pastulan ang lugar na ito bago maging pribadong subdivision. Kaya ang ilan sa mga magsasaka tulad ni Mang Lucio, patuloy ang pag-aalaga ng mga baka hanggang ngayon. Pinagbili ko, pero kinikita ang sa baka. Siyempre, pagka yung lalaki, makaka 60,000 yung nagbibilan.
Mga 300 kilo. Pero isa man siya sa mga may-ari ng hayop, tahasan niyang itinanggi na memberwisyo siya sa mga residente ng subdivision. Pinakatali na lahat ng mga baka, hindi ko na pinagagala. Gawa na lang. Nakakasira nga sa mga subdivision. Sila may baka, di kailangan tali-tali nila kagaya ko. Ayon sa Ordinance 944 ng Lungsod ng Bacoor, bawal ang mga pagalagalang hayop. Pero nakapagtataka raw na tila hindi pinatutupad ang batas na yan sa subdivision. Ilang beses na raw nagreklamo sa City Hall ang mga residente pero wala pa rin daw aksyon para rito. Kinausap ko once yung LGU nila, local government unit na nakakasukupan dito. Pero hindi nila kami nabigyan ng tamang sagot. At nilapit na rin namin to sa munisipyo, hindi nagmamaterialize at hindi nasusunod. Kasi ang mga dahilan nila, wala raw pang huli yung kanilang LGU units na para sa baka, kambing, kundi aso lang. Pangalawa is wala silang paglalagyan doon sa mga baka mahuhuli kung sakali. Kaya naman pabalik-balik lang daw ang tinuturi nilang perwisyo sa kanilang pamayanan. 2009, nung naupo ako, yun na kagad isa sa mga ko. Halos every year, isang beses ako nagpahuli. Kasi magastos din naman ang panghuhuli. Kung hindi namin to nilapit sa munisipyo, hindi sila makaka-receive ng 3 beses na humingi kami ng permission para magpahuli ng baka. Dahil sa lawak ng subdivision, 3 barangay ang nakakasakop dito. At ang isa raw sa mga may-ari ng mga baka ay ang chairman ng isa sa mga barangay na nakakasakop na subdivision. At isa pang tinuturong may-ari ay ang barangay chairman at kagawad ng katabing barangay, ISOs. Yung aming setup, nako-comprises ng 3 barangays. Mambog 4, 3, saka 2. May karaniwan nasa barangay positions eh. Hindi kagawad, mga kapitan eh. Noong nakaraang taon, namagitan na ang kapitan ng Barangay 3 na isa rin sa nakakasakop sa naturang subdivision sa mga homeowners at mga may-ari ng baka. Humantong ito sa paglakda ng may-ari ng baka ng isang kasunduan. Doon ay nangangakong aayusin na nila ang pangangalaga sa kanilang mga alaga para hindi na makaperwisyo ang mga ito. Ang masaklap nito, pagkatapos ng kasunduan ay hindi rin napapatupad yung kasunduan. Makamit pa kaya ng mga residente ang matiwasay na pamumuhay sa kanilang subdivision? Makiba ka naman kaya ang mga otoridad laban sa mga bakang gala? Susunod, ang pagbisita ng mga kinaukulan sa Rancho Este subdivision na may mga bakang pagala-gala. Ako, sa personal ko lang naman, wala naman sa akin problema, karapatan din nilang mabuhay. Pero may karapatan din naman po kami, sa property namin na maliit na, ay di naman po kami naninirino sa kanila, huwag naman po sana kami permission.